Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakiyahan. Galaw-gaw. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Saan mang dako ng Pilipinas kayo, mga kaibigan, kakaibigan, kakampi, at higit sa lahat katindig. Ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang muling nagbabalik na mami at babaeng lagalag, ang maghahantog sa inyo ng patuloy na balita, ang liwanag ng kaisipan na siyang na-miss nyo ng isang buwan, hindi po ba? Sapagkat nagkaroon lang po kami ng technical adjustment, syempre upgrade ng ating mga technical sa portion ng ating studio, kaya po nawala kami pansamantala. Subalit ito ako, muling nagbabalik. Okay, sa programang Tindig by Tamar Robles. Yan, mahirap paghawak ang camera, ang microphone. Okay, Tindig by Tamar Robles, ang programang nagbibigay ng liwanag ng kaisipan. Isang buong oras from 10 to 11 a.m. na mapapanood at mapapakinggan nyo ang mga balitang ito na aking ilalahad sa inyo dito sa www.ustream.tv, then search Kakampi Online. Yan po. At saka, ikiklik nyo lang po ang programang Tindig by Tamar Robles. Ang Kakampi po ay may temang kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino, na ang ibig sabihin ay hindi lang po tayo tumutulong sa mga OFW, bagkos pati po sa kanilang mga kamag-anak na naiiwan dito sa lunti ang pulong ito. Kaya po ang pangkabuhayan nila, ang siya pong aming ituturo, ang siya pong aming papel, ako po ang inyong lingkod na tutulong para po magkaroon ng pangkabuhayan ang kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Okay, so mag-email lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan, lalo na sa mga segment na aking binubuksan sa inyo. Ano po? Sa tamarrobles@yahoo.com. Yan po. So, pwede rin po kayong tumawag sa aking telephone number na 0922-895-3472, landline 346-2689, or dito sa studio para maka-ugnayan ko kayo sa buong isang oras na to sa 553-8656 or 788-3607. Parang naninibago ako, no? Kasi isang buwan din halos ako nawala, no? Naging offline. Anyway, ano po ba ang segment na ating pag-uusapan na aming ilalahad sa inyo? So, meron po tayong tutukuyin sa 4 na direksyon ng mundo nating ginagalawan. Sa North, yan po ang kasaysayan ng Luntiang Pulo, na kung saan hindi po ang Philippine history ang ating pag-uusapan, kundi Luntiang Pulo, na kung saan ang lahi ng Ita ang siyang ating pagsisimulang tuklasin at pag-usapan. Ito po yung aming table of yung chart kung saan nauna ang Homohona. Yan, di po ba? At pagdating po ng 1500, ang Homohona ay lumitaw ng 300 AD pa lang. Pero ang lahi ng Kastila ay 1500 na po. So, napakalayo po ng diferensya. Kaya ho, yan ho ang kasaysayan ng Luntiang Pulo. Ganun pa man, hihimay-himayin pa rin natin kung ano yung mga kasalukuyang kaganapan sa Luntiang Pulong ito. Kagaya ng bubuksan ko sa inyo na isang usapan mula sa Rembrandt noong May 9, no? Yung May 9 po yun, yung ating event doon tungkol sa EDCA, yung pirmahan ng Amerika at ng Pilipinas, at saka tungkol doon sa mga basic commodity na talagang sobrang nagtataasan na ngayon. Abangan nyo po yun mamaya. Okay, sa West naman po ay tutukoy tayo sa career guidance. Yan po ay ang mga pangkabuhayan ng ating mga kabataan, career guidance. Ika-guide po natin sila. Lamang ay magkaroon sila ng ugnayan sa atin, sapagkat kailangan po namin ang kanilang pahintulot bago namin pwedeng pakialaman kung ano ang kurso ang kanilang kukunin. Yan, dapat kumatok muna para po kami ay magbubukas. So, mag-text lang po ang ating mga kabataang yan kung sino po ang nais magkaroon ng kaalaman kung anong kurso ang kanilang kukunin. No? Ganon din po yung ating mga kababayan na walang mga pinagkakaabalahan, walang profesyon o walang hanap buhay na kanilang pinagkakaabalahan. So, pwede po kayong mag-text para may feng shui din po natin kung ano pa ho yung mga pwede nyong gampanan na parating na swerte sa inyong buhay. Okay, ganun pa man yung ating mga produkto dito, yung aming Ultra Pure
Ultra Pure Water Purifier at ang Elmost Whitening Soap, makakatulong din po yan para magkaroon ng pamasahe ang ating mga estudyante. Yan, tumawag lang po kayo at sasabihin ko sa inyo kung paano. And then, dun po sa ating East, sa second portion ng ating programa, tatalakay po tayo ng tungkol sa banal na aklat. Yung nakaraang buwan po ay hindi ko na i-discuss sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng banal na aklat ng buwan ng Mayo, yung paksa ng Mayo. Pero mamaya, bibigyan ko yan ng pahapyaw sapagkat magbubukas na po tayo ng tungkol sa buwan ng Hunyo. Yan, mamaya po, abangan nyo yan sapagkat ang banal na aklat ay iba po sa Bible. Okay? And then, kasabay po niyan sa pagtuklas natin ng 4 na katuruan na dinala sa 4 na direksyon ng mundo, North, East, West, South, yun po ang ibig sabihin ng Feng Shui Pinoy version. So, yung kahulugan ng Feng Shui, tanging sa Pilipinas lang po nagkaroon ng 4 na mata. 2 sa liwanag, 2 sa dilim. Yan ang kahulugan ng X and Y axis. So, yan ho, ang mga na-miss nyo ng isang buwan, kaya muling nagbabalik ang mami at babaeng lagalag para ipagpatuloy ang paghahayag ng mga balita, liwanag ng kaisipan para sa ating mga kababayan. Okay, dumako na po tayo sa ating unang-unang produkto. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Dalawang bagay lang po, no? Tungkol kay Secretary Kingston. Yung ikalawa po, hindi Secretary Kiko Pangilinan. Kahapon po ay nagpatawag po na tinatawag na Flood Summit ang Kongreso. At dito sa National Capital Region, nakakagulantang yung figure na inilabas ng DPWH, yung kanilang proposal, para sa 300 billion kakailanganing pondo para ma-mitigate daw yung pagbaha dito sa Alakang, Maynila. Bahagi ng flood mitigation ay yung massive reforestation daw ng una, hindi ho kasama ang taong bayan sa pagkukonsulta sa mga proyektong ito ni Sierra Madre. Gusto ko lang po sana ibalik kay Secretary Kingston na nung panahon po niya na siya yung may hawak ng Maynila, meron po siyang isang programa na tinatawag na 20% environmental charges. Sa kasalukuyan po ay 28 billion pesos na. 28 billion na binayaran po natin lahat tayong mga water consumers dito po sa Alakang, Maynila. Kaya kaduda-duda itong 300 billion proposal ng DPWH kay Congressman Winnie Castelo at ang alam ko po nandun din si MMDA Chairman Tolentino dun sa flood summit na ito. Sana po ay hindi naman pagtakpan ni Secretary Kingston yung kakulangan ng Maynila at Manila Water na implementa yung massive tree planting dito sa Sierra Madre sapagkat matagal na po tayong mga water consumers na nagbabayad dito sa 20% environmental charges. So tingin namin dito sa 300 billion project na ito, ni wala akong public participation bago inilatag itong programa na ito. At tiyak po ako na marami na namang mga kontraktor ang mga nakapila dahil napakalaking pera po nito, itong proposal na ito. Ang sa amin lang ay ibalik na muna po siguro nila yung 28 billion pesos na nakolekta sa ating mga water consumers. Total, wala naman ho tayong nakita dun sa sinasabing massive tree planting project mula dyan sa Angat, Ipo Dam, Lamesa Dam, at ilang bahagi po supposed to be nitong Layban Dam at iba pang mga lugar. So, napakalaking pera po nito. Kung ito'y tunay nilang itinanim, hindi po sana ganun katindi ang problema natin sa baha. At least napababa. Ikalawa po, Presidential Assistant Kiko Pangilinan na sinasabi po ng food security. Dalawang punto po yung dapat tignan ni Kiko Pangilinan. Una po, bumaba po siya sa mga palengke, no?
kung tunay na meron pong halaga na 27 pesos na halaga ng bigas, sapagkat yung 800 metriko tonelada na kanilang pag-import ng bigas, hindi naman nararamdaman yan sa palengke, lalo-lalo na dito sa Kalakang, Maynila. Nasaan itong mga ini-import na ito? Kaya nga po nagkaroon ng rice subsidy ang NFA para pantulong daw ito sa mga mahihirap. So, doon lamang, pumunta siyang palengke, mag-check niya kung meron pa nagbibenta ngayon ng halagang 26 pesos na NFA rice. Kaugnay po niyan, doon sa sinasabing rice sufficiency, pumunta na lang mo siya sa Bulacan. Tignan niya po ang mga magsasaka ng Bulacan kung umaani po ito yung mga 3 beses sa isang taon. Dahil po ang ginawa po ng MWSS sa National Irrigation Administration, noong panahon po ng tagtuyot, kung maalala natin, noong panahon ni Fidel V. Ramos, ay ginamit yung issue ng tagtuyot para yung sinasabing 15 CMS na tubig supposed to be ng National Irrigation Administration para sa mga magsasaka ng Bulacan at magsasaka ng Pampanga, ay tinanggal po nila yung supply ng tubig na yan. Kaya ngayon po ay 1 o 2 beses na lang po umaani yung mahigit sa 18,000 mga magsasaka natin ng Bulacan at ng ilang bahagi ng Pampanga dahil nga tinanggal po yung supply ng tubig na ito sa ating mga magsasaka. Ang matindi pa po niyan, ginamit po ng Maynilad at Manila Water yung dahilan ng 15 CMS para daw ito i-replace, palitan. At ito po may budget na 5.7 billion pesos. 5.7 billion pesos yung initial na sinasabi nilang gugugulin para sa 15 CMS replacement project para raw bigyan ng tubig ang mga magsasaka natin dito sa Bulacan at sa Pampanga. Ito po ay sinimulang kolektahin noong taong 2008 sa ating mga water consumers. Pero hanggang ngayon po, yung 15 CMS ang gas replacement project na pantulong sana natin sa mga magsasaka na para tuloy-tuloy yung kanilang pag-ani, ay hindi po ito, kumulekta sila, pero wala po yung proyekto. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nagsampa ng demanda sa Ombudsman noong March 6, 2014, itong taong kasalukuyan. Kasama rin po rito yung issue ng Laiban. So kung sinasabi pong food security, imbis yung mga kumuha tayo ng bigas sa bahagi ng Ilocos o dyan sa bandang Tugigaraw, tatlong triple po yung cost ng transportation, yung cost of transportation. Kung Bulacan lamang po, medyo bababa po, no? At siguro yung importasyon na sinasabi ay bababa rin. So yan yung mga dapat tignan ni PA Presidential Assistant Kiko Pangilinan. Yung ginawang move ng Malacanang dahil lumalabas po ngayon ang NFA, ang National Irrigation Administration, ang Philippine Coconut Authority at yung Fertilizer Commission ay nasa ilalim na po ngayon ng Office of the President dahil si Secretary Kiko Pangilinan ay directly na magre-report na sa Presidente. At laganap ang mga smuggling, laganap yung mga problema na yan, nakalalo ho nilang mapagtakpan yung malalaking problema rito, no? Pabalita rin ho, di ba, yung ilang sako ng bigas na nabulok dito sa Cebu, na halos 1,000 container po yun, no? Na nabulok, no? So, tingin ko, nasa harapan naman po ni Secretary Kiko Pangilinan at alam na alam niya yan. Kung gusto niyang, kung talagang seryoso para sawatahin ang problema na ito, ay pwede po. At panghuli po, tungkol po dun sa proyekto ng Putatan, Muntinlupa, yung Putatan Water Facility. Ito po yung nasa ilalim din po ng National Irrigation Administration. Pero ito, nung panahon ni Secretary Singson, ito po ay kinuha ng MWSS sa National Irrigation Administration at meron pa ho itong halos 8 bilyon hanggang 10 bilyong utang sa Asian Development Bank. Pero nung nalipat po sa MWSS, hiningi naman po, nung panahon din ni Secretary Singson ito, hiningi naman po ng Maynilad na yung Muntinlupa Sewerage Water Facility na ito ay inilipat sa Maynilad. Pero naiwan po yung pagbabayad ng utang ng NIA sa Asian Development Bank.
na kung saan taon-taon almost 700 to 800 million pesos ang tinatanggal sa national budget na galing sa ating mga bayad ng buwis sa gobyerno ay kinukuha. So, kung sinasabing food security at yung issue ng NIA, baka pwedeng kausapin ni PA Kiko Pangilinan na sabihin na sa Maynila na kayo na magbayad nitong at huwag nyo na kunin sa national government. Yan yung mga issue na alam naman po ito ng palasyo ng Malacanang. Dahil last month, biglang lahat doon sa village ay binago yung metro. Paano dumating yung bill ngayon? Ay tumoble yung presyo. Wala ba tayong magagawa doon? Ang may control po ng tinatawag nating cash register o yung tinatawag ng metro, ay ang Maynila at Manila Water din. So kung kayo po ay may problema sa inyong mga metro, saan po kayo nagre-reklamo? Di po ba sa Maynila din? Di po ba sa Manila Water din? Ngayon po, ang regulatory office po ay maliit lang po yung kanilang technical regulation o pati yung customer regulation staff niyan. Maliit lang po, wala pa ho yatang 20. So, dahil sa ilang milyong bahay, paano po i-check ng regulatory office ito mga violation na ito? Ang aming proposal, dapat po ay may balik sa gobyerno yung mismong itong mga metro na ito, no? At yun nga, kung hindi yung kaya ng gobyerno, tayo na lang mga manggagawa, tayo na lang yung mga consumers, magpapagdoon nitong mga public utilities nito, baka tumino at mapapaba natin, no? Hindi magiging negosyo itong mga monopolyo na ito. Kaya isang dahilan, no, kung bakit ko nagtataas yan, ang aming tingin ho, yung metro na ikinabit po ay hindi po angkop dun sa pressure. Na kung saan, dati po kasi yung pressure ay mga 3 to 4 PSI lamang. Pero dahil po ngayon, naghipa na yung mga nagtaas ng mga condominium, na kung saan sila rin yung mga may-ari, kailangan nila maservisyoan ito mga condominium units nito, na malakas sa pressure. Kaya inilagay po sa 8 hanggang G yung PSI niya yan. So kung yung metro nyo ay hindi yung design doon sa lakas ng PSI na yan, para mabilis na tubibo na humihigop na ikot yan. Ito nga po yung isa sa problema kapag pribadong kumpanya na ang may control, no, yung nagpapatakbo sa tubig, sa Meralco, etc. I-dribble ho tayo dahil kaya nila magbayad ng mga bigating mga abogado, no? At ang karamihan sa mga abogado ngayon, sa totoo lang po, hirap po tayo kumuha ng mga abogado na titibig sa mga kasong ito. So malinaw po ng gobyerno natin ay pinapatakbo na ng mga korporasyon o ng mga kapitalista. Ang gobyerno natin ay na lang ho ito, para na lang ho itong tagasunod ng maraming mga polisiya. No? So yan yung sinasabi nating corporate government sa ilalim ng corporate democracy. Meron po bang batas na nagbabawal ng pag-drill sa lupa para magkaroon ng deep well? Alam ko po, ang NWRB ay matagal noon sila naglabas ng memorandum. Lalo na dito sa Metro Manila na yung mga deep well daw ay kailangan tanggalin na. Pero kung titignan nyo po, nilabas yan nung panahon nung nagsimula naman yung privatization. Halos magkasabay. Dahil nga ang Ayala at ang grupo ng Pangilinan ay nagsipribado na yung pagpapatakbo sa tubig. Magkakaroon ng kompetensya pa. Maraming mga tao talaga na gusto bumalik doon sa pag-ano. Sinasabi nila yung fresh water daw ay mas mabibilis na ma-deplete, at magkakaroon ng problema doon sa ng lupa. Pero may katotohanan naman po, pero ang problema na yung timing basta ang aming posisyon pagdating ho yan sa usapin ng tubig, dapat po ang tubig ay hindi mo nininegosyo ito. Ang tubig po ay karapatan natin lahat. Dito ka lang siguro makakakita na kung wala kang pambayad ng tubig, mamatay ka na. Ang katawan mo natin, kailangan ng tubig.
Okay, yun po si RJ Havellana. Okay, so manatili po kayong sumubaybay din sapagkat yung binuksan niyang problema ay tungkol dun sa ating mga basic commodities na kung saan talagang malaking problema yan na hinaharap natin lahat tayo sa buong mundo, sa buong Pilipinas. So, abangan niyo po kasi patuloy po nilang tututukan ang mga problemang yan na dapat na maibalik para sa ating mga mamamayan, ano? Lalo na yung tungkol dun sa tubig, yung tungkol dun sa mga problema sa tubig, yung mga hinahabol nilang binanggit nila sa kanyang pagsasalita, meron pa hong update yan. Kaya abangan nyo po. At dito ko rin po sa Kakampi Online ilalahad yan sapagkat hindi nyo po mapapanood yan sa ibang mga network, sa mga TV station, sa radio station. Limitado lang po ang kanilang oras. Pero dito, hanggat merong problema, pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga basic commodities na yan. Okay, magdadagdag lang po ako tungkol doon sa deep well na tinanong ko. Actually, sabi niya memorandum lang daw yun muna. Pero magbibigay siya sa akin ng kopya kung ano yung memorandum na yon. Kaya dito ko rin po ilalabas yon sa Kakampi Online. At higit sa lahat, yung tungkol doon sa pagdideplete ng tubig, no, pag nagkaroon ng deep well, hindi po totoo na matutuyuan o mauubos ang tubig natin dito sa ilalim ng lupa. Hindi po totoo yan dahil cycle nga po cycle taas baba. So yun po, meron pa po akong ikukwento sa inyo sa susunod na programa natin, yung tungkol dun sa talagang kasindikatuhan ng negosyante tungkol sa tubig natin. Bakit ginawang station, maraming refilling station, samantalang dati, ang tanging meron tayo ay yung mga gasoline station na yun ang talagang walang source sa atin dito. So kung paano ginawang negosyo yan ng mga negosyante, yun ho ang discuss ko sa susunod na kabanata natin. So, abangan nyo po yung tungkol dun sa organic fertilizer din. Actually, meron na po kaming plataforma kung paano mabubuo ang organic fertilizer na yan para maalis yung acidity ng lupa natin. At hindi na po natin kailangan mag-import ng mga fertilizer na yan. Tayo sa sarili natin ang titindig sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating likas na yaman. At tanging ang kailangan lang po natin ay magkaisa na tayong Pilipino para malabanan natin ang kahirapan at lalo na yung mga korupsyon sa gobyerno. Okay? Para sa susunod nating produkto, okay, so yung susunod natin produkto, syempre yung aming Elmost Whitening Soap. Ayan ang namimiss ng mga karamihan ng kaibigan natin sapagkat nawawala ang kanilang kutis artista kapag hindi sila nakagamit ng Elmost Whitening Soap. So yung ating susunod na speaker dun sa Rembrandt ay nagdi-discuss ng tungkol sa EDCA, yung pirmahan. Siya host, walang iba si Teddy Casino, Congressman Teddy Casino. So, ang ipapaliwanag niya, yung nilalaman ng EDCA na pirmahan ng dalawang presidente ng bansa, ang ating bansa at ang bansa ng US. So, kung ano ho yung nilalaman yun, i-discuss niya yun for 10 minutes. Okay? So, panoorin po natin. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na.
kasabay ng pambangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Daghang salamat! Yes, Magalos. Chef Chef. Madaming na salamat. Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong mundo, libo-libo rin ang naalagaan ng prinsesa. Kaya naman panay ang fante nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong lahat. Saan ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Hinihimay mo ng ating mga abogado itong EDCA, Enhancement Cooperation Agreement. And doon sa initial study ho ng ating mga abogado, we have listed at least 11 provisions of the Constitution na nilabag ng agreement na ito. So hindi lang ito yung provision on the basis, which is Article 18, Section 25, but 10 other constitutional provisions na nilalabag nitong EDCA. Pangalawa, may 5 sets ng batas na nilalabag din ito, including the Local Government Code, the Government Procurement Act, various laws involving police powers, and inspection powers ng gobyerno, yung National Telecommunications Charter natin, Pilferage Act. So hindi lang usapin ng violation ito ng Constitution, it is a violation of several of our laws. And ang susi po dito sa EDCA nito, siguro kung isa-summarize natin, the main issue here, yung tinatawag na agreed locations. No, ito yung supposedly lugar kung saan ilalagay ng mga Amerikano yung kanilang tropa, yung kanilang mga materials, doon na magre-refuel, landing, etc. yung kanilang mga military vessels. Now, doon sa agreed locations, ang sabi ng gobyerno, hindi military base yan. No, these are just facilities na, you know, hindi daw bases. But if you look at the provision of EDCA itself, ano ba ang mangyayari sa agreed locations na yan? Training, transit, support and related activities, refueling of aircraft, bunkering of vessels, temporary maintenance of vehicles, vessels and aircraft, temporary accommodation of personnel, communications, prepositioning of equipment, supplies and materials, deploying of forces and materials, and such other activities as the parties may agree. Ang ginagawa ng gobyerno, dinadagdag nila paminsan-minsan yung word na temporary. But making it temporary, assuming na talagang temporary, in-base pa rin yun. Because yung temporary dito does not indicate whether it is 1 day, 2 days, 1 year, or 5 years. Military base talaga ito. Ngayon, ang sabi nila, ano lang naman yan, mga piling lugar lang. And it will be within the basis of the armed forces of the Philippines. Again, let us look at the agreement. When requested, the designated authority of the Philippines shall ito ha, ibig sabihin, pag nag-request ng US, obligado, no, hindi may, assist in facilitating transit or temporary access by the US forces to public land and facilities, including roads, ports, and airfields, including those owned or controlled by local governments, and to other land and facilities. What other land and facilities are not controlled by the national or the local government? Hindi private. Ibig sabihin, even private lands and facilities, to include ports, fields, and airfields, may be used by United States
forces. Ginagamit dito, the Philippines shall assist. This is unlimited basing, no? Unlimited basing ang ginagawa dito. Kasi hindi lang doon sa armed forces of the Philippines bases, but it can be anywhere. Yung pa, rent-free yan, no? And in fact, ang Pilipinas nga ang sasagot sa mga security requirements niya. Discount sila sa tubig, sa utilities, wala silang buwis. Now, again, so if these are military bases, ang tanong ngayon, sino may control dyan? Kung Pilipinos ang may control dyan, edi pwede pa, no? But what does it say? Article 3, Paragraph 4. The Philippines hereby grants to the U.S. through bilateral security mechanisms such as a Mutual Defense Treaty, Mutual Defense Court, and SEB, operational control of agreed locations. So, ang operational control will be with the U.S. With the U.S. forces, no? And then the U.S. forces shall yung materials na ilalagay ng U.S. dyan, no? This will include war materials, construction, whatever, shall be for the exclusive use of U.S. forces. So, sino ang may operational control? Amerikano. Sino ang gagamit? Exclusive use? Amerikano. Pang-apat, nakalagay dito, Article 3, Paragraph 5. The Philippine Designated Authority and its authorized representative shall have access to the entire area of the agreed location. So, may access daw. But that access is limited. Such access shall be provided promptly, consistent with operational safety and security requirements. Who determines operational safety and security requirements? US. Kasi sila ang may operational control. Ngayon, in contrast, tingnan natin ano ang access ng US forces and their contractors. US forces and US contractors, so yung contractors, hindi lang military, this includes civilian contractors like sa Iraq, Afghanistan. US forces and US contractors shall have unimpeded access to agreed locations. So ang Pilipinas, kailangan magpaalam, depende sa operational safety requirements. Pero ang US forces and contractors, unimpeded ang kanilang access. At all of these bases, talagang very limited ang access ng ating mga authorities. Panglima, kanino ba ang pagmamayari ng mga facilities na yan? Sabi ng Pilipinas, makikinabang daw tayo because this will be facilities, high-tech, whatever, mapupunta sa atin. But ang nakalagay doon sa agreement, the U.S. shall return to the Philippines any agreed locations or portions thereof, etc., constructed, whatever, once no longer required by the U.S. forces for activities under this agreement. So, may bibigay lang sa Pilipinas yan pag hindi na nila kailangan. Again, we're stuck with their second-hand materials and their second-hand buildings, including possible compensation. Pwedeng singilin pa tayo for these facilities na kanilang kinonstruct. And then, sino ang mag-maintain yan? Of course, they will pay for their water facility, water, electricity, etc. Pero walang tax. They are free to operate their own telecommunication system. And they are given the right to use all necessary radio spectrum free of cost to the United States. Ang mga telcos mo natin, kaya isang dahilan kung bakit sinasabi nilang mahal, dahil nagbabayad ng franchise. Right to the spectrum. Pero itong mga Amerikano, pag nagtayo ng kanilang communications facilities, they will not pay for the spectrum. At yan ay binabayaran talaga. Pero dito, binigay mo natin ng libre. What happens if there is a problem in the locations? Pag nag-abuso yung Amerikano o hindi naka-access ang Pilipino, doon sa Article 11, disputes and other matters subject to consultation under this agreement shall not be referred to any national or international court, tribunal, or other similar body, or to any third party for settlement unless otherwise agreed by the parties. Ni hindi mo pwedeng kasuhan sa mga local courts. Ni hindi mo pwedeng dalhin sa International Criminal Court or sa International Court of Justice. No, unless pumayag sila. This agreement cannot pass muster the test of constitutionality and adherence to local laws. Kaya nga ayaw nilang dalhin ito sa Senado eh. Kaya nga they want to keep it as an executive agreement. Because under scrutiny by the Senate,
I'm sure hindi makakalusot yung mga bagay na ito. Nakakalungkot lang yung Senado natin ngayon, parang ayaw yatang i-assert yung kanilang karapatan. There are 1 or 2 senators na nagsalita, but the rest of the senators, parang inalisan sila ng poder dito eh. Ipapaugaya pa sa amin yung pagpapay sa Supreme Court eh. Bakit kami? Dapat ang Senado ang mag-file sa Supreme Court kasi ano yan eh, poder nila yan at sino ka sa kanila. Last point. Nowhere in the agreement is there any mention of China, of the Scarborough Shoals, of Ayungin, of the Spratlys. Not a single word about those issues in the agreement. Nagoyo talaga ang pamahalaan dito. Bagaman sa mundo, dalawa lang naman ang tao, yung nanggogoyo at nagpapagoyo. So nagpagoyo yung ating gobyerno dito. And definitely, we will be bringing this to the Supreme Court. At sana ang Senado ay gawin din yung kanilang tungkulin na questionin at labanan itong agreement na ito. Igiit ang soberanya at ang dangal ng ating bansa. Bantayan natin itong issue ng EDCA. Malalim ang implications ito, pangmatagalan implications, and pakisubaybayan na lang yung mga legal challenges that will be filed at the Supreme Court by next week. May makakapag-file na siguro. There will be at least 2 challenges. Abangan natin yan at ipagpatuloy po natin i-educate yung ating mamamayan tungkol sa masalimot, mahalagang issue nito. Maraming salamat po. Tama po yung sinabi ng ating congressman na si Teddy Casino. Kailangan po maging vigilante na rin tayo sa pagkakataong ito sapagkat buhay na po natin mga Pilipino ang nakasalalay dito. Ganun pa man, ginawa na nila ang kanilang mga kailangang hakbang na legal para busisiin, himay-himayin kung ano yung nilalaman din na ebidensya na nakasulat na doon. So sila na ho ang gumawa ng paraan para mailapit sa Korte Suprema ang kanilang mga napunang mga kahinaan at kapalpakan dun sa kontrata o agreement na yon. Anyway, sa ganang amin naman, sa aming samahan, tindig katao, kami ho ay naniniwala sa dalawang mukha ng buhay. Ang katotohanan na ibinibigay sa atin ng kalikasan na merong liwanag at merong dilim. Pag sinabing liwanag, yan ho ay ang mga katotohanang material, literal na nakasulat na, nakikita, nahahawakan, so matter, ibig sabihin. So yun hong mga nakasulat na nilalaman ng EDCA, yan ho talaga ang plataforma ng agreement sa pagitan ng Amerika at saka ng bansa natin. Kung ano man yon, nakasulat na po doon, di po ba? So yun na yung material. Pero meron pa hong ang mga namumuno na lumagda sa kasunduang iyan, meron ho silang tinatawag na katotohanan nasa dilim. At pag nasa dilim, wala na hong karapatan ang kahit na sino na malaman yon, basta ang panghawakan na lang natin, ang tiwala natin sa ating Pangulo, na talagang hindi niya tayo ipagkakanulo o ibibenta sa ating mga kaaway. So sino-sino yung mga kaaway natin? Yung mga nang-aangkin ng ating teritoryo, kagaya ng China, di ba? Yan na yung talagang nag-iiringan na ang ating bansa at ang kanilang bansa. Pero hindi naman natin talaga kaya silang labanan. So sa pamamagitan marahil ng kasunduang ito, yan na yung mga hidden agenda. Yan na yung mga katotohanang itatago nila sa dilim sapagkat hindi kailangang i-broadcast yan. Lalong mauunsyami ang kanilang mga plataforma, ang kanilang mga move, intelligent move kapag yan ay naisulat doon sa sinasabing nilalaman ng kontrata. Kaya kung ano man yon, magtiwala na lang po tayo sapagkat tayo ho ay miyembro ng United Nations. Tayo ho ay kasapi at ang namumuno niya ay ang bansang Amerika, ang pinangungunahan ng bansang Amerika. At ang China ay miyembro din po ng United Nations. So sa pamamagitan ng pagiging miyembro natin pareho, no, sa United Nations at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng posisyon ng Amerika sa bansa natin, yan ho ay malaking tulong para kapag tayo ay naglabas ng problema sa pamamagitan ng United Nations, mayroon hong mamamagitan na. At yun, ay dahil pareho tayong kasapi, mas madali nilang aaksyonan. Magtiwala na lang po tayo sa ating, total naman, ibinigay na natin ang ating tiwala sa Pangulong Noynoy. So, lubusin na natin. Kailangan lang maging vigilante tayo, magmasid tayo, dahil kapag nagkaroon ng lungi
o pagkakamali sa pirmahang yan na nakasulat, dun ho tayo kailangang magkaisang muli, kagaya ng nakaraang mga revolusyon na ginawa natin ng pagkakaisa sa EDSA 1, EDSA 2, dun ho naipakita na natin na kaya natin uling magkaisa. Pero this time, may kasama na pong katalinuhan sapagkat ang dapat nating tunay na pagkaisahan ay yung matuwid na landas na merong kailangang gampanan na kaliwa at meron ding kanan para tinatawag na matuwid na daan. Yan po. Yan po ang saganang amin sa tindig katao. At dumako na po tayo sa ating buwanang paksa na walang iba kundi ako ang nagtanim. Tama po, hindi po ako. Ako nga po ang nagtanim, ako po ang nagpasimula. Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Subalit nang maluto ay iba ang kumain. Mapalad din naman ang sino mang nakakain. Lubos na nasyahan, walang pagod ni katiting. Pero hindi po kayo ang kakain lang. Lahat na po tayo kailangan kumain sapagkat ito na po yung panahon na kailangan na natin matuklasan kung ano talaga itong mga katotohanang inilihim sa atin na tumatama sa North, East, West, South, NEWS balita. Ibig sabihin, hindi lang po ito sa Pilipinas, kundi ito ay tukoy sa buong mundo na ginawa sa atin ng mga unang umunlad o unang nanakop na bansa. Yun ay walang iba, kundi ang Kastila. Kaya kung ano ho yung inilihim nila, yun ho ang kahulugan ng news, balita, dahil ho yun ho ang istorya sa gitna. So kasabay po ng aming paglalahad, hahango po kami ng aming paksa, buwanang paksa, sa nilalaman, sa katuruan ng nilalaman ng banal na aklat. At ito po yung table of content. At ito naman po, ang description ng banal na aklat. Yan ho, description. So, meron siyang 5 inches ang kapal, ang haba ay 6.24, ang lapad ay 16. So, may tukoy po yan sa buhay nating mga tao, yung 24 hours na oras na dilim at liwanag, at yung 16 dun sa mga gumanap at lumikha ng planeta natin, at yung 5, yung gumanap at nagturo na gumamit ng 5 letra sa kanilang pangalan. Yun ay walang iba kundi ang aming tinatawagan sa pangalang JESUS, 5 letra sa kanan. Siya ho ay sumisimbolo sa kasarian ng liwanag, sa liwanag, ano, at kasarian ng isang Kristo na lalaki. At yung sa kaliwa naman po, EMIZA, 5 din po ang letra na kung saan doon sumisimbolo ang babae na si Krishna kung tawagin natin sa katuroang ito, at sila ho ang dalawang magkaagapay na siyang nagbibigay ng buhay. Kaya ang 5 letrang yan ang tunay na kahulugan na tumatama sa senses ng tao. Kaya ang mga bagay na ating pagtutuunan ng pansin, naririnig, nakikita, naaamoy, nararamdaman, at nalalasahan. So yung mga 5 senses na yun, ang tunay na mapapalakas natin sa pamamagitan ng pagtuklas natin ng katuruan na nilalaman na hango sa banal na aklat. So yung buwan po ng Mayo, dumiskas po kami dapat dun sa buwan ng paksa na nilikhain yung araw, mga planeta, buwan at estrella. So, kasabay ho nun, ng paglilikha ng planeta, buwan at estrella, ayan po yun, yung nilalaman ng table of content 4 and 5, ito na po yun. Uunahin ko munang i-discuss pahapyaw yung paksa na dapat tilalakay natin sa buwan ng Mayo, no? At na-miss nyo po yun. Pero, hindi pa naman po tayo magtatapos, di po ba? Tuloy-tuloy po tayo. At pwede nyo pong itanong sa amin yun sa pamamagitan ng email kung ano po yung nais nyo malaman sa mga figurang ito na aking bubuksan. Yan ho ang solar system, medyo closer look. Yan. Meron tayong Mercury, Venus, Earth, yung 8 planeta, at wala dyan yung Pluto, yung pang-siyam. At kasabay ho niyan, ang bawat planeta ay meron pong katapat na kanya-kanyang buwan. At yung mga estrella, yung mga tinatawag na mga kumukuti-kutitap sa kalawakan na mga sa panahon ng dilim, yan ho at tinatawag namin estrella. Meron pong may mga sides yan at may katapat ang bawat planeta na estrella. Pero ang estrellang yan ay makikita natin sa lahat ng mga planeta, kagaya sa planet Earth natin, lahat ng mga estrella yan kumukuti-kutitap ay makikita yan. Okay, so yun ho. At then, kasabay ho ng paglilikha ng planeta natin, ito ho yung from National Magnet, yan, nagkaroon ho ng tinatawag na cycle. Kung paano nila nilikha ang mga isda mula sa National Magnet, una ang
una yung lupa, no, yung national magnet, and then huli yung tao, pangwalo yung tao. So kung paano yon sa pamamagitan po ng cycle na yan, yan ho ang figura. Kaya ho ang style ho ng ating pag-aaral dito sa templo ng Tindig Katao ay para ho tayong grade 1 na puro figura po ang ating pinakikita sa ating mga mag-aaral. Yun ho yung visual aid. Pero kasabay niyan, meron hong audio na maririnig, yun ho yung magiging Krishna o Kristo na tagapagturo. At nagkataon, ako ho ang unang nakaunawa nito, kaya ako ho ang unang naging tagapagbalita sa inyo nito. Okay, so kung paano ho nangyari yan, yan ho ay mahaba pa ho ang kwento. Kaya ho parang lola ba siyang yung mga bata nag-i-enjoy kapag nakikinig sila sa kwento ng kanilang mga lola. Ganun ho, kasi lahat ho tayo ngayon ay bata sa katuruang ito. First time ho tayong makakarinig ng ganitong klaseng pag-aaral at katuruan. So, yung national magnet po ng ating planeta, yun yung bola-bola na kanilang pinaglaruan noon, no? National magnet. Kung paano ho nagkaroon ng power yung positive-negative polarity ng national magnet, yun ho ay may proseso din. Parang dinamo, no, may binobomba. And then pag biniak nyo po yung planet Earth natin, yan ho may wave. May 9 layers din po yan siya below sea level. And then pagdating sa ibabaw, above sea level, may 9 layers pa din po yan. So kung kung paano yung naging 9 layers na yun ho ay i-discuss natin uli kapag may nagtatanong or sa next year na uli na buwan ng Mayo. Yan. Kaya ho kahit sa puno, kapag pinutulho natin ang isang puno, makikita nyo po na laging may center, merong core, no, yung paghinati yung ganun yung puno. Yun ho yung paliwanag, ganun din ho pala. Kahit sa pakwan, lagi yung makikita nyo yung mga bungang kahoy, lagi yung matatagpuan yung pinaka-center nun. Kahit na hindi siya perfect round, lagi yung may makikita na mayroong center yon. So yun ho yung pull of gravity na tinatawag natin, no? Kaya ho doon na sa sentro ang national magnet. Kung bakit ho nagkaroon yan, actually ang tao hindi na ho kayang maabot yun, national magnet na yan. At dito ho, may paliwanag kami kung bakit ho nagkaroon ng tinatawag na Bermuda Triangle. Kasi kumbaga, meron hong ex-host, no? Merong pasingawan na kailangan din yung national magnet. At yun ang hinihigop ng buwan kapag siya ay nagbubuga ng kanyang energy. So, kinokontak ang buwan at yun yung parang yung pinakatamang term is utot tapos sinisinghot. Parang ang tao at saka yung halaman, kapag ang tao ay umutot, oxygen naman yun ng halaman. Pag ang halaman ay umutot, oxygen naman natin yung kanyang ibinuga. So yun ho yung parang cycle ng buhay. Okay. So kasabay ho nun, hindi ho natin na-discuss yung tungkol sa hamog na kung saan so ito na ho yung solar system, okay. Yan na ho yung pinaka-view perspective ng solar system. Kakaiba ho ito sa kinagisnan nating solar system. Hindi ho ito parang track and field. Ito ho ay talagang perfect na nasa pyramid na siya, and then yung Pluto po, hiwalay po siya doon, nasa dimension siya dito. Pero ang nasa loob ng pyramid, yung 8 planets, yun ho, kung anong meron tayong nakikita sa loob ng planeta natin, nabubuhay sa planeta natin, ganun din po dun sa 7 planets. Kaya ho, hindi lang ho tayo makakarating dun dahil yung hangin ho ng ibang planeta ay lason sa atin. No? Tayo ho ay nagawa sa pamamagitan ng magnet, ng national magnet ng Earth. Kaya yun ho ang nagbibigay ng buhay sa atin. Pero hindi ho tayo nalikha doon sa ibang planeta. Kaya ho, lason ho yun at ikamamatay natin kapag tayo ay nagpumilit na makarating doon sa planeta nila. So walang ang tawag to? Walang trespassing, no trespassing. So yun hong patak ng buhay na isa sa mga material na aspeto ng paliwanag namin sa pang-espiritual, Pero sabi nga ito spiritual, ito material. Pero katotohanan ng pang-espiritual. Yun hong patak ng buhay na tinatawag ay tumatama pa rin po sa 5 kapamaraanan. So meron hong hamog, ulan, ang pangalawa, patak ng buhay sa dilim, patak sa dilim, yung pangatlo, pawis, yan ho. At saka yung katas ng buhay, yun hong luha. So 5 klase ng patak ng buhay na may paliwanag kung ano-ano ang mga iyon. Yan ho, kung ano ho yun ang tanong nyo, sige, i-text nyo lang po or i-email kasi ho, yung patak ng buhay na yan, ang mismong lumikha ng planeta natin ay gumalaw-galaw. Ibig sabihin, hindi ho siya nag-magic.
siya ho ay talagang gumawa. So sa pamamagitan po ng kanyang gawa, nakita po natin yung kanyang patak ng buhay, yung kanyang pawis. At yun ho is pamamagitan ng hamog na makikita natin sa kalikasan. At again, kasabay ho nung natin ng Mayo, yan ho, pinag-usapan natin yung mga sangkap. Kasi nga ho, yung creation ng lahat ng material na bagay, kailangan malaman natin kung ano-ano yung mga sangkap. At doon ho tumatama yung 5 sangkap, ingredients kumbaga, na ibinigay nila sa ating sa planeta nating ito. Yan. At kaya nagkaroon ng tinatawag na batas ng kalikasan o yung protocol sa pyramid na kung tawagin ay ready, get, set, go. Dito namin hinango ang aming lunar calendar kasi posisyon ng buwan ang aming pinaghahanguan ng unang gawain. Kagaya niyan, sa first day na merong buwan, yung lunar calendar sa Chinese, yung one nila is new moon. Okay. Napakaliit po na liwanag yung makikita natin sa buwan. Parang guhit lang. At yun ho ay lahat ho ng mga nilikha na nasa tubig ay talagang yun ho ang masaganang pangingisda, yung madilim pa ang buwan. Kasi ho, yan ho ay nilikha para sa mga nabubuhay sa tubig. And then, yung second day, medyo lumalaki na po yun ho ay nilikha para sa mga hayop na nasa ibabaw na ng lupa. So, usually, ready, get, set. And then, sa pangatlong araw, yun ho yung nilikha ng merong nilikha na tumatama sa dalawang kaisipan, na merong dalawang kaisipan, yun ho ay para sa mga tao. Kaya ready, get, set, go. Sa feng shui namin, kadalasan, pag new moon, hindi ho nagbibigay ng move sa anumang bagong negosasyon o transaksyon. Lagi hong sa pangalawa or pangatlong araw. Depende ngayon sa kung anong petsa o anong araw yon, no? Okay, so yun ho ang kahulugan ng aming feng shui. Isa sa kahulugan ng feng shui Pinoy version. Kaya ho dito sa aming calendar, yan ho, kailangan muna naming antayin kung kailan yung new moon. Yan, full moon na ito. Ang new moon ay nung May. So, ito. Ang new moon is 27. First day, second day, third day. O, hindi pa nga nagbigay ng third day. Kasi, ayun, kung ano yung kahulugan ng 29, yon. Sa pagdating ng fourth day, ayan, dalawa na. Mayroon na. Ibig sabihin, pwede ka nang gumalaw dyan. So, yun ho ay ang aming feng shui calendar at napag-uugnay-ugnay na po natin ngayon dahil hinihimay na ho natin. Okay, so yung solar system, yung pyramid na iyong nakita, na aking ipinakita sa inyo, ay meron hong tukoy dito sa larawan ng bata na aking madalas idinidiscuss sa inyo. Ang batang ito na kung saan yung pagkakangiti niya, ang ganda ng pagkakangiti niya. Yan. Yan ho ang pyramid. Makikita nyo ho ang talagang nilalaman yan sa batang yan. At yan ho tayong mga tao. Nilikha tayo sa pamamagitan ng dalawang nagbigay ng buhay na yan sa atin. Kung paano ho yan, ito ho ang sikreto. Ayan, ipakikita ko na. Yung pyramid na yan na solar system, ito na po yon. Diyan yung makikita lahat. Okay? Medyo close up mo lang. Okay? Actually, sa pamamagitan ng paliwanag na nakapaloob sa katuruan ng iglesia ni na Imam Imisa Rabay Jesus, dito nyo masasabi na tayo tunay na nga nanilikha ayon sa kanilang wangis. Yan, kung ano ang meron, wangis, ang solar system na yan, nasa anyo ng isang tao. Yan po. Okay, yan ang ipaliliwanag namin sa inyo habang hinihimay-himay natin ang paksa sa buwan ng paksa natin. Kaya yan ho ang tao. Okay, so ngayon ho, sa buwan naman ho ng June, didiscuss po natin kung paano ho ginawa na ang tao. Yan yung tinatawag nilang Eva at Adan. Pero hindi ho si Eva at Adan ang unang nilikha na tao dito. Pangatlong henerasyon na po sila. Kaya ho, abangan nyo ho lagi. No? Kailangan wala ho talaga kayong mamimiss na linggo, na Martes ng ating pag-aaral at pag-uusap sa programang ito. Kaya ho, again, umabot na tayo sa 1 oras na pagtatapos ng ating programa. Anyway, pansamantala lang naman po yan. Kaya ho ako nagpapasalamat sa ating station manager na si Madam Fe Nicodemus sa pagbibigay uli sa atin ng pagkakataon na makasama namin kayo sa programang itong Tindig
by Etama Robles. Yan, malaking bagay po sapagkat yung mga balita na inyong tinatanggap sa mga istasyon ng radyo, ng TV, na limitado at di kahon po ang impormasyon na ibibigay sa inyo. Dito po malaya, walang hanggan, infinite po ang information na ating ibibigay sa inyo at patuloy ng pag-inog dahil ang buhay wala hong katapusan yan. Inog ng inog ang mundo. Kaya ho, maraming salamat sa muling pagbabalik ng Tindig Katao at Tindig by Etamar Robles. At higit sa lahat sa mga produkto ko na siyang nagbibigay ng daan kung bakit ako patuloy na gumagalaw-galaw. Yan ho ang aking Ultra Pure Water Purifier at ang Elmos Skin Whitening Soap. Ang sabon ng artista, presyong pangmasa. Kaya manatili po kayong sumubaybay sa programang ito upang patuloy po tayo magkaroon ng kutis artista at higit sa lahat, magkaroon ng liwanag ng kaisipan tungo sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Kaya magkita-kita tayo at maraming salamat at hanggang sa muli! Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat-kat, sumisibat, nawawala agad. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan. Kay harot-harot tingnan, di mapigil ang gaslaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Kung tawagin siya'y ganyan, na trumpong tumatarang, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat-kat, sumisibat, nawawala agad. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat inagalaw at haliparot kahit saan. Sumisibat, nawawala agad. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan. Pakialam, magaslaw,